Magandang araw sa lahat. Ngayong araw, tatalakayin natin ang katitikan ng pulong at posisyong papel. Katitikan ng pulong. Una, kahulugan. Opisyal na tala ng lahat ng pinag-usapan, desisyon, mungkahi at napagkasunduan sa isang pulong. Isinulat ito ng formal at sistematiko bilang dokumento. Meron tayong tatlong uri o anyo. Una, narrative o salaysay. Detalyadong pagkukwento ng lahat ng nangyayari. Halimbawa, paano napag-usapan ang clean up drive ng barangay? Pangalawa, ulat, format. Buod laman na mahahalagang paksa. Halimbawa, tinalakay ang plano na pagpasyahan ang petsa. Pangatlo, resolution format. Nakatuon lamang sa desisyon. Halimbawa, Napagkasunduan na gaganapin ang clean up drive sa Setyembre 10, 2025. Layunin. Itala ang mahalagang detalye. Maging batayan sa susunod na pulong. Magbigay ng katapatan at panang-agutan. Gamit. Dokumento sa paaralan, barangay o opisina. Record ng mga kasunduan. Sanggunian sa mga susunod na pagpupulong. Mga bahagi nito ay: una, pamagat ng pulong. Pangalawa, petsa, oras at lugar. Pangatlo, mga dumalo at hindi dumalo. Pang-apat, agenda o paksa. Panglima, talakayan. Pang-anim, desisyon o resolusyon. Pang-pito, pitsa ng susunod na pulong. Pang-walo, lagda ng tagatala. Halimbawa ng katitikan ng pulong. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang posisyong papel. Kahulugan nito ay ang sulatin na nagpapahayag ng panig o opinyon ng manunulat tungkol sa isang isyu. Nakabatay ito sa ebidensya, pananaliksit at lohikal na paliwanag. Okay, so narito ang tatlong uri ng posisyong papel. Una, argumentatibo. May malinaw na paninindigan at ebidensya. Halimbawa, pabor sa senior high school gamit ang datos ng DepEd. Pangalawa, deskriptibo. Ipinaliliwanag muna ang isyu bago magpapahayag ng panig. Halimbawa, ipaliwanag muna ang isyu bago magpahayag ng panig. Halimbawa, ipinaliwanag ang suliranin sa edukasyon bago inilahad ang pabor o laban. Pangatlo, analytical. Sinusuri mula sa iba't ibang pananaw bago pumili ng panig. Halimbawa, sinusuri ang epekto sa estudyante, guro at magulang bago magpahayag ng panig. Layunin nito ang ipahayag ang paninindigan, mahikayat ang mambabasa, magmungkahi ng solusyon. Gamit. Akademikong pagsulat, talakayan ng mga isyong panlipunan, politikal o pangkalikasan, debate o argumento. Mga bahagi ng posisyong papel. Una, panimula, paglalahad ng isyo at panig. Pangalawa, katawan, paliwanag, ebidensya at kontra-argumento. Pangatlo, conclusion, pagpatibay ng panindigan at mungkahi. Pang-apat, sanggunian, mga pinaghanguan, kung akademiko. Halimbawa ng posisyong papel.